Si Leon naman ay sinabi na susubukan niya daw muli ang dish dahil daw sa request ito ni Medrin. Si Dian naman ay iniisip na hindi niya daw akalain na mas pinapakita daw pala ni Medrin ang kanyang ekspresyon sa mga ibang bagay. Matapos matikman ni Dian ang dish, iniisip niya na hihingi pa daw sana siya ng isa pang mangkok kung isang normal lang daw sana na okasyon ang kinalalagyan niya ngayon. Iniisip din ni Dian na parang napasobra daw ang naging reaksyon ni Medrin sa dish. Iniisip niya din na nakatira si Medrin sa imperial na palasyo, kaya naman marami naman na daw siguro siyang natikman na mushroom na sabaw na katulad nito. Habang nakatingin si Dian kanila Leon, iniisip din ni Dian na sino naman daw kaya ang may kagagawa nito para magkaroon daw si Medrin ng reaksyon na katulad ng pinakita niya kanina sa isang normal lang daw na dish. Napatingin din si Dian kay Ellison at iniisip na baka si Ellison daw ang may kagagawa nito. Habang tumatawa ng tahimik si Ellison sa isang gilid, sinabi niya naman na pupunta na daw siya sa kusina para ihanda ang susunod na dish. Si Leon ay sinubukan na daw ang sabaw ng ilang beses. Ngunit hindi niya daw makita ang pagkakaiba nito sa sinserve nila sa kanilang palasyo. Si Porgo naman ay hindi daw alam na gustong-gusto daw pala ni Medrin ang mushroom na sabaw, kaya naman sinabi ni Porgo na tatandaan niya daw ito at ilalagay sa kanilang diet. Si Medrin naman ay natataranta at sinabi na wag na daw gawin ito ni Porgo, at sinabi na special lang daw talaga ang pagkain sa restaurant na ito. Si Medrin ay muling tinikman ang sabaw, at sa sobrang sarap daw nito malapit niya na din daw itong maubos. Nang malapit nang maubos ito ni Medrin, may nakasulat na mensahe na naman sa kanyang dish. At sinasabi dito na pumunta daw sa likod ng restaurant si Medrin matapos niyang maubos ang kanyang sabaw. Dahil sa gulat ni Medrin sa mensahe, bigla niya namang naibuga ang sabaw sa harapan nila Leon at Porgo. Dahil sa pinapakita ni Medrin, ang dalawa naman ay napansin na mukhang wala daw si Medrin sa kanyang katinuan ngayong araw. Ilang sandali pa si Medrin ay nasa likod na ng restaurant, habang si Ellison naman ay nandito na din at hinihintay si Medrin. Habang kinakabahan, tinanong naman ni Medrin si Ellison kung bakit niya ito pinatawag. Bigla din gumamit si Ellison ng magic, at si Medrin naman ay nalaman kaagad na isa itong soundproofing na magic. Si Ellison ay kinamusta na si Medrin, sinabi niya din na matagal na daw silang hindi nagkita. Sinabi din ni Ellison na mahusay daw ang ginawang pag-arte ni Medrin kanina. Si Medrin ay kinakabahan pa din at nauutal sa kanyang sinasabi. Si Ellison naman ay biglang naglabas ng malakas na aura. At sinabi kay Medrin na may usapan na daw sila noong nakaraan, at sinabi na hindi na daw dapat sila magkikita ni Medrin. Si Medrin naman ay agad sinabi na hindi niya daw alam na nandito si Ellison sa lugar na ito. Agad din naman tinanong ni Ellison kung bakit nga daw ba nandito si Medrin sa lugar na ito. Kinakabahan na sinabi naman ni Medrin na nandito daw siya dahil nagtratrabaho daw siya sa duke ng Taimuran na si Porgo. Pumupunta daw sila sa iba't ibang lugar para mapalakas at mapalawak daw nila ang kanilang impluensya. Si Ellison naman ay biglang sinabi na hindi niya daw tinutukoy ang duke at ang gusto niya daw malaman kung bakit nandito daw sa lugar na ito ang prinsipe. Pinagpawisan naman si Medrin sa tanong ni Ellison. Mula sa background sinabi ni Ellison na pangit daw ang reputasyon ng prinsipe. Nabalitaan niya din daw na interesado lamang daw ito sa mga babae at kapangyarihan, wala din daw itong pakialam sa iba hanggat nag-enjoy daw ito sa kanyang ginagawa. Napagtanto din daw ni Ellison na ngayong araw na totoo daw ang mga nabalitaan niya, sinabi din ni Ellison na ang prinsipe daw ay magaling magpanggap. Nalaman niya din daw na napakasama daw nitong tao base sa mga balak niyang ipagawa kay Dian kanina. Sinabi din ni Ellison na mukhang gusto daw nila Leon na sakupin ang Greek City. Si Ellison ay seryosong tinanong ulit si Medrin kung ano nga daw ba talaga ang totoong pakay ng prinsipe sa lugar na ito. Si Medrin naman ay sinabi na hindi niya daw ito masasabi, kahit na magpira-piraso daw ang bunganga ni Medrin ay hindi niya daw ito masasabi. Si Medrin naman ay nagugulat habang nakatingin sa kung saan. Si Lurin naman ay biglang lumitaw sa eksena habang naglalabas ng matinding aura at sinabi kay Medrin kung totoo nga daw ba talaga ang sinasabi ni Medrin kanina. Si Medrin naman ay napaluhod na lang habang umiiyak at sinabi na gusto niya na daw makauwi sa kanila. Ilang sandali pa si Medrin ay muli nang papasok sa restaurant. Ang dalawa naman ay nagtataka sa itsura ni Medrin, kaya naman tinanong nila kung ano daw ang nangyari kay Medrin. Agad namang sinabi ni Medrin na lumabas lang daw siya para mas malasap daw ang sarap ng dish na kanyang natikman kanina. Si Leon naman ay sinabi na masarap naman daw ang dish. Namangha din siya dahil sa kakayanan daw ng restaurant na ito para makapag-serve ng ganong pagkain, napagtanto niya din na kaya daw pala ganon na lang ang reaksyon ni Dian sa kanilang pustahan,
dahil may ibubuga naman daw pala kahit papaano ang restaurant na ito. Ngunit ang prinsipe ay naging seryoso at muling tinanong si Porgo kung ano nga daw ulit ang kasunduan nila ni Diane. Sinabi naman ni Porgo na kailangan daw nilang mapamangha si Leon sa pamamagitan ng pagkain na ihahanda ni Ellison. Si Leon naman ay biglang napatawa at sinabi na wala daw siya sa kanyang mood ngayon para mamangha sa kahit na ano. Mula sa background sinabi ni Leon na maaaring mamangha daw siya sa dish kanina kung sakaling isang normal na araw lang daw ito, ngunit hindi daw siya pwedeng mamangha ngayon dahil may pustahan daw sila ni Diane ngayong araw. Si Leon ay naging seryoso at muling sinabi na hindi naman daw mukhang walang alam si Diane, kaya naman naiintindihan niya naman daw siguro ang kanyang ibig sabihin. Sinabi ni Leon na kahit bumangon pa daw ang tatay ni Diane mula sa pagkakaroon nito ng sakit para magbigay ng masarap na dish, hindi pa rin daw mamamangha si Leon dito. Ngunit kung magbabago lamang daw ng sagot si Diane sa offer nila kanina, pwede pa daw magbago ang isip ni Leon. Mula sa background muling tinanong ni Leon kung pwede niya na daw bang malaman ang sagot ni Diane. Si Diane naman ay sinabi na ang pagiging isang lord ay pagiging isang maresponsibilidad. Mula sa background sinabi ni Diane na kaya niya daw tiisin ang kahihiyan, ngunit hindi niya daw kayang makita ang kanyang nasasakupan na nahihirapan, para lamang maiwasan ang pansamantalang kahihiyan na kanyang mararanasan. Sinabi niya din na may tiwala siya sa restaurant na ito, kaya naman matapang na sinabi ni Diane na ipagpatuloy lang daw nila ang pustahan nila ni Leon. Kahit matalo daw si Diane, handa niya daw gawin ang napagkasunduan nila. Si Leon naman ay sinabi na lang na sana swertehin daw si Diane sa pinili niyang landas. Ilang sandali pa sa restaurant, si Ellison ay handa na para iserve ang main dish para kanila Leon. Sinabi din ni Ellison na nandito na daw ang matagal nilang hinihintay. Sinabi naman ni Leon na mukhang kumpiyansa si Ellison sa kanyang niluto. Nakangiting sinabi naman ni Ellison na marami daw ang nakasalalay sa pagkain na ito. Kaya naman kumpiyansa siya na masarap daw ang kanyang niluto. Binuksan na din ni Ellison ang kanyang nilutong main dish at ito ay isang umuusok na lupa. Si Porgo ay tinanong kung anong klaseng pagkain daw ito. Agad namang sinabi ni Ellison na isa daw itong na-bake na putik. Si Porgo naman ay seryosong tinanong kung seryoso nga daw ba talaga si Ellison na isi-serve niya ito sa kanila. Agad namang sinabi ni Ellison na hindi daw siya nagsiserve ng maruming pagkain sa kanyang restaurant. Naglabas na din si Ellison ng isang martilyo at biglang pinukpok ang niluto niyang putik. Matapos niyang pukpukin ito, sinabi niya naman na binalutan niya daw ng mga dahon ang dish na nasa loob. At ilang sandali pa ang palengke ay nagpakita na sa kanilang lahat. Sinabi ni Ellison kung nakikita daw ba nila Leon ang pagiging palengke nito. Tinanong din naman ni Leon kung paano daw siya nakakuha ng isang palengke. Sinabi naman ni Ellison na hindi sila laging may palengke sa restaurant, ngunit lagi daw nila itong sineserve sa kanilang restaurant tuwing meron sila nito sa kusina. Sinabi din ni Ellison na sa unang tingin isang tumigas na putik lamang daw ito. Ngunit ang hindi daw alam ng karamihan ay nagtatago lamang daw ang isang napakasarap na dish sa loob nito. Mula sa background sinabi ni Ellison na ang dish na ito ay tinatago kung ano daw talaga ang kanyang totoong pagkatao. Ngunit kapag winasak daw ang putik at mga nakaharang na dahon dito ay magpapakita daw ang isang napakasarap na palengke dish. Si Leon naman ay tinanong si Ellison kung ano nga daw ba talaga ang ibig sabihin ni Ellison sa dish na ito. Si Ellison naman ay sinabi na wala naman daw espesyal sa dish na ito dahil para lang daw si Prinsipe Leon ang dish na ito, na planong kontrolin ang karamihan sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan para mas lalo pang mapalawak ang kanilang nasasakupan. Si Leon naman ay nagulat sa sinabi ni Ellison, pati si Porgo ay nabitawan ang kanyang kubyertos dahil sa pagkagulat niya sa mga sinabi ni Ellison kay Leon. Pati si Diane ay nagulat at natakot din sa mga sinabi ni Ellison, habang si Medri naman ay natatakot at kinakabahan dahil sa mga nangyayari, dahil siya lamang ang may alam kung ano nga bang kayang gawin ni Ellison. Sinabi din ni Ellison na katulad ng prinsipe ang dish na ito, dahil ito ay hindi daw magpapakita o aamin kahit na ito ay hampasin daw ng martilyo. Sinabi ni Ellison na humina daw ang kapangyarihan ng imperyo simula noong nagsimula ang digmaan laban sa mga dragon. Nawala daw ang koneksyon nila sa mga lords ng mga syudad, kaya naman nawala daw ang kapangyarihan at koneksyon nila sa mga teritoryo na ito. Dahil sa humihinang kapangyarihan at koneksyon ng mga nobel na katulad nila Leon, kailangan daw nilang gumawa ng paraan para makasurvive. Kaya naman ang napiling paraan daw ng prinsipe na si Leon ay ang pumunta sa iba't ibang lugar at pilitin ang mga lords na sumuko sila sa ilalim ng kanilang pamumuno. Gumawa din si Ellison ng konklusyon kung paano nga daw ba kumukuha ng atensyon ng mga kababaihan si Leon.
Habang nagkukwento si Ellison, si Leon naman ay tahimik lang na nakikinig sa mga sinasabi ni Ellison. Si Porgo naman ay sinabi na kung nababaliw na nga daw ba si Ellison. Tinanong niya din kung alam nga daw ba ni Ellison ang kanyang mga sinasabi at ginagawa. Habang nakatalikod sinabi naman ni Ellison na hayaan lang daw muna ni Porgo na magsalita siya, dahil ang nakakapanabik na parte ng sasabihin niya ay parating pa lang daw. Mula sa background sinabi ni Ellison na ang ginagawa daw sa ngayon ni Leon ay palabas lamang, dahil ang totoong plano daw nito ay ang paghahanda para bawiin ang kanyang otoridad na nawala sa kanya noon. Sinabi din ni Ellison na kung paano daw kung kumalat ang kanyang mga sinabi sa buong imperyo. Si Porgo ay hindi na napigilan ang kanyang inis, kaya naman agad niya nang tinawag si Darian. Si Darian naman ay agad pumasok at tinanong si Porgo kung ano ang kanyang ipag-uutos sa kanya. Sinabi ni Porgo na interesante ang mga sinabi ni Ellison, ngunit mukhang hindi daw naiintindihan ni Ellison ang kanyang sitwasyon. Mula sa background sinabi ni Porgo na mawawala na daw ngayong araw ang restaurant na ito kasama ang owner nito. Si Darian naman ay kinakabahan at napapaisip kung ano nga daw ba ang ginawang kalokohan ni Ellison. Tinanong naman ni Ellison kung sa tingin daw ba ni Porgo ay madali siyang kalabanin. Si Porgo naman ay sinabi na masyado na daw matalas ang dila ni Ellison. Kaya naman mula sa background, inutusan ni Porgo si Medrin na paluhurin niya daw si Ellison. Ngunit si Medrin ay takot na takot kay Ellison, kaya naman wala itong magawa. Sinabi din ni Medrin kay Porgo na hindi niya daw ito kayang gawin. Nagtataka naman si Porgo sa sinasabi ni Medrin. Sinabi din ni Porgo na hindi daw siya makapaniwala sa sinasabi ni Medrin. Si Ellison naman ay sinasabi na mukhang mas naiintindihan daw ni Medrin ang kanilang sitwasyon ngayon kesa kay Porgo. Dahil sa inis ni Porgo sinabi niya sa mga knight na sugurin daw nila si Ellison at pugutan ito ng ulo. Ang palenko naman ay inumpisahan ng kainin ni Leon. Mula sa background si Leon ay nasasarapan daw sa pagkain na inihanda ni Ellison sa kanya. Sila Porgo naman ay nagtataka sa ikinikilos ng prinsipe. Muling sinabi ni Leon na sobrang sarap daw ng pagkain na ito. Tinanong niya din ang iba kung ano pa daw ba ang kanilang ginagawa. Sinabi niya din na huwag daw nilang sayangin ang pagkakataon at kumain na daw sila. Si Porgo naman ay sinabi na hindi daw ito ang tamang sitwasyon para kumain. Ngunit si Leon naman ay sinigawan si Porgo na ikinagulat niya naman. Ilang sandali pa si Porgo ay nakaupo na din at handa na kumain. Nang matikman ito ni Porgo, agad namang tinanong ni Leon kung ano daw ang lasa ng pagkain. Agad namang sinabi ni Porgo na napakasarap daw nito. Sinabi naman ni Leon na nakakamangha daw ang pagkain na ito. Bigla namang nagulat si Porgo dahil sa sinabi ni Leon, kaya naman si Porgo ay sinabi na din na masarap nga daw talaga ang pagkain na ito. Sinabi ni Leon na tapos na daw ang kanilang pustahan, sinabi niya din na natalo na daw siya. Napakasarap din daw ng pagkain na ito at hindi din daw tama kung magsisinungaling daw siya tungkol sa sarap ng pagkain na ito. Binati niya din si Dian dahil nanalo daw ito sa kanilang pustahan, kaya naman si Dian ay naging masaya dahil sa naging resulta ng pustahan. Si Leon ay nagpasalamat sa masarap na pagkain na inihanda ni Ellison, sinabi niya din na alis na din daw sila kaagad. Sinabi naman ni Ellison na isang karangalan daw ito para sa kanya, tinanong niya din kung paano na daw ang sagot na hinihintay ni Leon kay Dian kanina. Sinabi naman ni Leon na mananatili pa daw siya sa bayan na ito sa loob ng isang araw pa, sinabi niya din na mukhang alam niya na daw ang magiging sagot ni Dian sa kanya. Sila Leon ay paalis na at sinabi na bukas ay aalis na daw sila pabalik sa kapital ng imperyo. Sila Ellison naman ay pinagmasdan umalis sila Leon, habang siya naman ay seryoso. Ngunit siya ay nagmukhang baliw na naman matapos makaalis nila Leon, at sinabi niya din kay Dian na senwerte daw sila ngayong araw, dahil nanalo daw sila sa pustahan laban sa prinsipe na si Leon. Sinabi naman ni Dian na masaya daw siya, ngunit sinabi niya din na hindi niya daw maintindihan ang nangyari kanina. Tinanong niya din si Ellison kung ano nga daw ba ang ginawa ng kanyang master. Sinabi din naman ni Ellison na huwag na daw muna ito intindihin ni Dian. Ang isipin na lang daw ni Dian na hanggat nandito daw si Ellison, huwag na daw mag-alala si Dian sa mga ganitong klase na mga bagay. Sinabi ni Ellison na wala na daw ang mga buwesita nila, kaya naman enjoy na daw nilang kainin ang palenko dish. Namamangha din daw si Ellison sa mga sinabi ni Dian kanina. Si Dian naman ay sinabi na nahihiya daw siya sa mga pinagsasabi niya kanina. Ang eksena ay nalipat kanila Porgo na tahimik na naglalakbay. Dahil sa sobrang tahimik ng lahat, nagtataka naman si Darian at tinanong kung ano nga daw ba ang nangyayari. Si Leon naman ay biglang tinawag si Medrin.
Mula sa background tinanong ni Leon na kung ang chef na si Ellison nga daw ba ang kweneng-kwento noon ni Medrin sa kanya. Sinabi naman ni Medrin na siya nga daw ito. Si Porgo naman ay biglang nagulat matapos marinig ang sagot ni Medrin. Sinabi din naman ni Leon na inaasahan niya na daw ito kanina. Sinabi niya din na si Ellison daw pala ang taong kinakatakutan ng mga Nobels, at maging ang kanyang ama ay wala din daw magawa sa taong ito na si Ellison. Si Porgo naman ay muling sinabi na nandun naman daw si Medrin at mga first night order kanina. Delikado din daw kung hahayaan na lang daw nila si Ellison sa mga gusto nito. Sinabi ni Leon na ang trabaho daw nila ay ang takutin at pilitin ang mga lord ng mga syudad. Ngunit si Leon naman ay muling naalala ang tungkol kay Dian kanina. Habang tumatawa sinabi niya naman na kapag siya daw ang nalagay sa sitwasyon ni Dian, malamang natakot na daw siya at agad pumayag sa kanilang pananakot kanina. Sinabi ni Din Leon na mag-umpisa daw ulit sila. Ngunit sa pagkakataon na ito, mas babagalan daw nila ang proseso at susubukang makakuha ng tiwala sa ibang tao. Kinabukasan sa restaurant, sinabi ni Ellison na tapos na ang kanyang ginawa. Habang namamangha si Milton, tinanong naman ni Lurin kung ano ang ginawa ni Ellison. Sinabi naman ni Ellison na isa daw itong barn na kung saan matutulog daw ang mga Beleneric dito ng komportable. Ang isang Beleneric naman ay sinipa ang barn. At ito ay bigla namang nasira agad. Nagulat naman si Ellison dahil sa nangyari, habang si Lurin naman ay sinabi na malamang namatay na daw lahat ng alaga nila kung sakaling natulog daw sila sa ginawa ni Ellison. Sinabi din ni Milton na buti na lang at hindi siya pumasok dito kanina. Habang umiiyak sa kanyang pinaghirapan na gawin, sinabi ni Ellison na mahirap daw pala talaga ang gumawa ng isang bahay. Tinanong naman ni Lurin kung paano daw ginawa ni Ellison ang restaurant gamit ang kanyang martilyo noon. Sinabi naman ni Ellison na tanging sign lamang daw ng restaurant ang pinukpok niya noon dahil ang gumawa daw ng kanyang restaurant ay ang mga kontraktor. Sinabi ni Ellison na minsan lang daw siya magkaroon ng construction work, kaya naman mukhang kailangan niya daw bumisita sa mga kontraktor. Tinanong naman ni Lurin kung saan sila pupunta. Sinabi naman ni Ellison na pupunta sila sa lugar na kung saan andito ang mga pinakamagagaling na architect sa buong mundo. Ang eksena ay nalipat sa Miliorec Mountains. Ang lugar din na ito ay nasa ilalim ng mga kabundukan. Ang isang babae naman na nakaupo sa trono ay naramdaman daw na meron siyang mga bisita. Ang babaeng ito ay isang red dragon na nagngangalang Serena. Sinabi din ni Serena na ipapakita niya daw sa mga taong ito kung ano nga daw ba ang pakiramdam na tumapak sa loob ng kanyang teritoryo. Habang tumatawa sinabi naman ni Serena na sa wakas oras na daw para lumabas siya. Sinabi niya din na matagal na din daw simula noong nakakita siya ng mga bisita. Kaya naman sila ay tamang-tama lang daw sila para kanyang paglaruan dahil sa kanyang pagpasok sa kanyang teritoryo. Tumayo na si Serena para lumabas, sinabi niya din na matitikman daw ng mga trespasser na ito ang kanyang lupit. Ngunit dahil sa isang korona si Serena naman ay natapilok dito at nadapa, kaya naman sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya makapaniwala sa nangyari. Habang naglalakbay sila Ellison, sinabi naman ni Lurin na hindi niya daw gusto sa mga kabundukan. Sinabi naman ni Ellison na tiisin niya na lang daw ito dahil minsan lang naman daw sila pumunta sa kabundukan. Tinanong din ni Lurin kung bakit hindi na lang isang tao na architect na lang daw ang kinuha nila. Sinabi naman ni Ellison na wala daw makakapantay sa mga kakayahan ng mga dwarf pagdating sa arkitekto. Sinabi naman ni Lurin na kung ganon sila kagaling malamang na napakaganda daw ng kanilang village. Si Ellison naman ay sinabi na matagal-tagal na daw simula noong pumunta siya sa village ng mga dwarf. Ngunit mula sa kanyang pagkakaalam malapit na daw sila sa village ng mga dwarf. Ilang sandali pa narating na nila Ellison ang abandonadong lugar. Masayang sinabi naman ni Ellison na nakarating na daw sila sa lugar. Napansin din ni Ellison na parang may mali daw sa lugar na ito. Sinabi din ni Ellison na hindi daw ganito ang lugar na ito noong huli siyang bumisita sa lugar. Napansin din ni Ellison na wala daw nagbabantay sa entrance. Nakita din nila Ellison ang mga kalansay nang papasok na sila sa loob. Sinabi din ni Lurin na mukhang naunahan na daw sila ng kung sino man sa lugar na ito. Mula sa kung saan may nagsalita at tinanong kung sino sila Ellison. Ilang sandali pa sila Ellison ay inatake na ng kung sino. Ilang sandali pa ang malaking buntot ng dragon ay nagpakita na, sinabi din ng dragon na lumabas daw siya dahil akala niya isang dragon din daw ang kanyang bisita. Ngunit nagkamali daw siya at isa lamang daw palang bata ang kanyang bisita. Habang nagugulat si Lurin, si Ellison naman ay relax lang at hindi pa lumilingon sa kanilang likod. Sinabi din ng napakalaking red dragon na nadidismaya daw siyang makita sila Lurin.
Inakala niya daw noong una na agawin ang kanyang teritoryo, ngunit isang batang dragon lang daw pala, at isang tao lamang ang mga ito. Si Ellison naman ay biglang tinanong ang Red Dragon kung kagagawan daw ba ng Red Dragon ang nangyari sa lugar. Nagulat naman ang Red Dragon at tinanong si Ellison kung kinakausap daw ba siya ng taong si Ellison. Sinabi din ng dragon na wala daw galang magsalita si Ellison. Sinabi niya din na ang mga dragon daw ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Si Ellison naman ay biglang binitawan ang kanyang dala, at muling sinabi na sagutin na lang daw ng maayos ng Red Dragon si Ellison ng maayos. Ang Red Dragon naman ay sinabi na mukhang nababaliw na daw si Ellison dahil daw sa kanyang pinapakitang kabastusan. Ang dragon ay nagpakawala na ng isang napakalakas na dragon's breath. Sinabi din ni Lurin na ang pag-atake daw na ito ay hindi nakakayanin ng shield ni Ellison. Si Ellison naman ay naglabas ng isang magic circle at nagtatangkang gumamit ng magic na pang-siyam na class. Ang apoy ay paunti-unting hinihigop ng isang puwersa. At ilang sandali pa ito ay bigla nang nawala. Ang pangyayaring ito naman ay ikinagulat ng malaking Red Dragon. Si Ellison ay muling gumamit ng magic na tinatawag niyang plasma break. Ang atake na ito naman ay direktang tumama sa Red Dragon. Nagulat din ang Red Dragon dahil nakatanggap siya ng pinsala mula sa pag-ataking ginawa ni Ellison. Tinanong niya din si Ellison na kung paano daw nagawa ni Ellison ang masaktan siya ng kanyang pag-atake. Ang Red Dragon ay biglang kinabahan at sinabing natatandaan niya na daw ang nangyari noon. Habang iniinda ni Serena ang kanyang pinsala, tinanong niya naman si Ellison kung siya nga daw ba ang taong tumapos noon ng napakaraming dragon. Tinanong niya din si Ellison kung bakit niya daw kasama ang isang Black Dragon na si Lurin. Habang naiinis si Lurin kay Serena, sinabi naman ni Ellison na siya ang naunang nagtanong at hanggang ngayon hindi pa din daw ito sinasagot ni Serena. Si Ellison ay muling balak umatake. Habang binibigkas ni Ellison ang magic, bigla namang nagulat si Serena, kaya naman bigla niya din pinigilan si Ellison sa balak gawin nito. Sinabi ni Serena na noong dumating daw siya dito ganito na daw ang itsura ng lugar. Habang nakatingin si Ellison ng seryoso kay Serena, si Serena naman ay biglang humingi ng sorry kay Ellison dahil sa kanyang nagawang kabastusan kanina. Sinabi din ni Serena na pumasok daw siya ng isang beses sa loob ng kuweba, ngunit wala daw siyang natagpuan ni isang dwarf sa loob. Sinabi din ni Serena na may isang malaking pintuan daw ang nakaharang sa loob, kaya naman hindi pa daw nalalakbay ni Serena ang buong kuweba. Agad namang tinanong ni Ellison kung nasaan daw ang pintuan na ito. Si Serena ay biglang nag-iba ang kanyang paningin at tinanong si Ellison na mukhang kailangan niya daw ng isang guide. Habang niroromansa niya si Ellison, sinabi niya naman na kaya daw ni Serena na dalhin si Ellison doon. Sinabi din ni Serena na mas masaya daw siyang kasama kesa kay Lurin na isa lamang daw batang dragon. Si Lurin naman ay biglang sinipa si Serena at sinabi na sa kanya lang daw si Ellison. Sinabi ni Lurin na dalian daw ni Serena at sabihin na lang daw ang daan papunta sa malaking pintuan. Agad namang sinabi ni Serena na nasa pinakailalim at dulo daw ito ng kuweba. Matapos masabi ni Serena ang lokasyon agad naman nang umalis sila Ellison papunta sa nasabing lugar. Ang eksena ay nalipat sa palasyo nila Diane. Sinabi niya din sa kanyang stepmother na bumalik na daw ang duke at prinsipe sa kapital ng imperyo. Nabalitaan daw ni Diane na hindi daw maganda ang pakiramdam ng kanyang stepmother, kaya naman kinamusta niya ito at tinanong kung ano na ang kanyang nararamdaman sa ngayon. Ang babaeng ito ay ang asawa ng Lord ng Greek City na si Berna Greek. Ilang sandali pa sinabi niya naman na ayos lang daw siya. Si Diane ay napansin na hindi na naman daw kumain si Berna ngayon, kaya naman sinabi ni Diane na maaari daw nilang baguhin ang kanilang menu para kay Berna. Si Berna naman ay bigla nang tumayo para umalis at sinabi na huwag na daw mag-abala pa si Diane para gawin ito. Habang naiiyak, sumang-ayon na lang si Diane sa sinabi ni Berna. Si Berna ay pumasok sa kwarto ng kanyang asawa. Sinabi ni Berna na parang hindi siya makahinga. Sinabi niya din na parang napakasikip daw ng kanyang mundo at ang mga pagkain daw na kinakain niya ay naglalasang buhangin. Si Berna ay tinanong ang kanyang asawa kung naririnig daw ba siya nito. Sinabi ni Berna na hindi niya na daw matiis ang bawat oras na kasama niya si Diane. Ang eksena ay nalipat sa ilalim na syudad ng mga dwarf. Sinabi din ni Ellison na mukhang walang mga survivors ang nakaligtas sa pag-atake ng kung ano sa lugar na ito. Sinabi naman ni Lurin na mukhang isa daw itong kagagawa ng dragon, kaya naman bumalik na daw sila at bugbugin daw si Serena. Si Ellison naman ay sinabi na mukhang hindi naman daw nagsisinungaling si Serena kanina. Ilang sandali pa, sila ay nasa malaking pintuan na nabanggit ni Serena kanina.
Iniisip ni Ellison na mukhang pinilit daw na pasukin ng isang dragon ang pintuan na ito, ngunit sobrang tibay daw nito para masira ng dragon. Sinabi ni Ellison na mukhang hindi nila ito mabubuksan ng madali, ngunit si Lurin naman ay sinabi na ang pagsira lang daw sa pintuan ang tanging paraan na meron sila. Ang bilog na bagay naman sa pintuan ay biglang umilaw at nagsalita, na tumigil daw sila Lurin na sirain ang pintuan. Sinabi ng boses na umalis na daw sila Ellison, dahil hindi daw sila nararapat sa lugar na ito. Tinanong naman ni Ellison ang liwanag sa pintuan kung isa nga daw ba siyang dwarf. Tinanong niya din ang ilaw kung ano daw ang nangyari sa lugar na ito. Sinabi naman ng ilaw na Red Dragon daw ang may kagagawa ng pagsira sa lugar. Nagulat naman sila Ellison, habang si Lurin naman ay sinabi na tama ang kanyang hinala. Sinabi ni Lurin na maghintay lang daw si Ellison at bubugbugin niya daw si Serena sa labas, ngunit si Ellison naman ay agad na pinigilan si Lurin at sinabi na mag-isip daw muna silang mabuti bago sila kumilos. Muli namang pinigilan ni Ellison si Lurin, sinabi naman ni Lurin na kailangan lang daw nilang tapusin ang mga Red Dragons at bubuksan na daw ng mga dwarf ang malaking pintuan. Si Ellison naman ay sinabi na hindi daw ganon kadali ang sinasabi ni Lurin. Sinabi din ni Ellison na ang bakas daw sa malaking pintuan ay kagagawan daw ng napakaraming dragon. Sinabi din naman ni Lurin na kailangan lang daw nila tumapos ng maraming Red Dragons para buksan na daw ng dwarf na nasa likod ang malaking pintuan. Si Ellison naman ay binulong kay Lurin na kumalma lang siya dahil may naiisip daw siyang plano. Tinanong din naman ni Lurin kung ano ang planong ito. Sinabi naman ni Ellison na lagi daw gumagana ang isang mapayapang pamamaraan. Mula sa background tinanong ni Ellison kung gaano katagal na daw silang nagkukulong sa likod ng malaking pintuan. Ang dwarf naman ay sinabi na nasa 1 taon na daw silang nasa likod ng malaking pintuan. Si Ellison naman ay iniisip na siguradong maraming problema na daw ang nangyayari sa likod ng malaking pintuan. Nag-aalala din daw si Ellison sa food supply na meron ang mga dwarf na likod ng pintuan. Si Ellison ay tinanong ang dwarf na nasa likod ng pintuan at tinanong kung hindi daw ba talaga pwedeng buksan ng dwarf ang pintuan. Sinabi din ni Ellison na pwede daw siyang makatulong sa mga dwarf. Tinanong naman ng dwarf si Ellison na kung ano daw ang magiging dahilan nila para magtiwala sa kanila. Sinabi din ng dwarf na sigurado daw ba si Ellison na hindi siya tauhan ng Red Dragon. Si Lurin naman ay nainis sa sinabi ng dwarf at sinabi na minamaliit daw sila ng mga dwarf dahil sa mga sinasabi nito. Si Ellison naman ay muling pinigilan si Lurin sa mga sinasabi nito at sinabi na ginagalang daw ni Ellison ang kanilang opinyon. Mula sa background nagpasalamat naman ang dwarf sa pag-intindi ni Ellison sa kanila. Si Ellison ay inutusan din si Lurin na kunin daw nito ang kanilang bag. Ilang sandali pa si Ellison ay balak ng magluto ng kanilang pagkain. Mula sa background naman nagtataka ang dwarf sa ginagawa ni Ellison. Kaya naman tinanong niya kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Ellison. Sinabi naman ni Ellison na mahaba daw ang paglalakbay pabalik sa labas ng kuweba. Kaya naman magluluto na muna daw sila ng kanilang makakain bago sila umalis. Nang marinig naman ng dwarf ang sinabi ni Ellison, bigla naman itong nagulat. Sinabi niya din na hindi daw pwede kumain sila Ellison dito sa loob, kaya naman sa labas daw kumain sila Ellison. Si Ellison naman ay muling sinabi na kakain lang daw sila sandali at aalis lang din daw sila kaagad. Sinabi din ni Ellison na ilabas na daw ni Lurin ang kanilang iluluto. Nilabas na ni Lurin ang mga longganisa na kanilang dala. Mula sa background tinanong naman ng dwarf kung ano daw ang hawak ni Ellison. Agad namang sinabi ni Ellison na isa daw itong longganisa. Sinabi din ni Ellison na napakasarap daw ng pagkain na ito. Inumpisahan na din ni Ellison lutuin ito, at ang dalawa naman ay sinasabi na sobrang bango daw talaga ng longganisa na ito. Ang dwarf naman ay sinabi na tumigil na daw sila Ellison. Dahil nasa ilalim daw sila ng lupa ang amoy daw na nanggagaling sa pagkain, ay matagal bago mawala. Si Ellison naman ay sinabi na ayos daw ang balitang ito. Dahil mas tatagal daw ang masarap na amoy sa lugar. Ang dwarf naman ay sinabi na wala daw bang awa si Ellison sa kanila. Mula sa likod ng pintuan, ang isang dwarf ay sinabi na napakasarap daw ng amoy ng pagkain na niluluto nila Ellison, kaya naman sinabi ng isang dwarf na kung pwede daw ba silang humingi. Si Lurin naman ay iniisip na ito daw pala ang plano na naisip ni Ellison. Sinabi ni Ellison na ang dalang pagkain niya daw ay regalo daw sana sa mga dwarf. Dahil sa pabor na gusto niya sanang ipagawa sa mga dwarf. Sinabi din ni Ellison na mukhang hindi niya daw maibibigay ang kanyang regalo sa mga dwarf sa ngayon dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sinabi ni Ellison na gusto niya pa daw sana malaman ang tungkol sa nangyari sa lugar.
Kaya naman muli niyang tinanong ang mga dwarf kung pwede daw ba silang magkwento pa tungkol sa nangyari sa kanilang lugar. Ang mga dwarf naman sa likod ng pintuan ay tahimik lang sa sinabi ni Ellison. Sinabi naman ni Ellison na mukhang wala na daw siyang magagawa. Bigla din nagbuka si Ellison ng maiinom. Mula sa background tinanong naman ng dwarf kung anong tunog ang kanyang narinig. Sinabi naman ni Ellison na ang longganisa daw na ito ay may pagkamaalat, kaya naman matagal daw ito masira. Agad niya din na sinabi na bagay daw ito sa bayan ng beer. Habang masayang kumakain sila Ellison, ang pintuan naman ay biglang nagbukas. Kaya naman si Ellison ay napangiti at iniisip na nagtagumpay ang kanyang plano. Ang pintuan ay tuluyan ng nagbukas, habang palabas na ang mga dwarf sinabi nila na gusto daw nila matikman ang niluto ni Ellison. Ang mga dwarf ay masayang makita ang pagkain na ginawa ni Ellison. Napansin naman ni Ellison na napakapayat daw ng mga dwarf, kaya naman mukhang seryoso daw ang problema nila sa pagkain sa likod ng pintuan. Habang naglalaway ang mga dwarf, sinabi naman ni Ellison na pwede silang kumain ng kahit gaano karami, kaya naman huwag daw silang magmadali sa pagkain, na agad namang sinang-ayunan ng mga dwarf. Ang dwarf ay nag-umpisa ng tikman ang longganisa, sinabi din nila na napakasarap daw nito at sinabi na bagay nga daw talaga ito sa beer. Sinabi din nila na hindi daw nila akalain na makakakain ulit sila ng ganito kasarap na pagkain. Iniisip ni Ellison na bawal daw sa mga gutom ang beer. Ngunit dahil malakas daw ang alcohol tolerance ng mga dwarf magiging ayos lang daw ito para sa kanila. Tinanong naman ni Ellison ang leader ng grupo kung kamusta ang pagkain. Sinabi naman ng dwarf na nagtaka daw sila noong una, kaya naman hinayaan na muna nilang tikman ni Ellison ang pagkain kanina. Sinabi niya din na napakasarap daw ng pagkain na ito. Sinabi niya na malaki daw ang utang nila kay Ellison dahil sa ginawa niya para sa kanila. Sinabi naman ni Ellison na balak niya din daw bigyan ang iba pang dwarf. Tinanong niya din ang dwarf kung nasa loob daw ba ang dwarf na nagngangalang Jeltzar. Bigla naman nagulat ang dwarf at tinanong si Ellison kung paano daw nalaman ni Ellison ang pangalan na ito. Mula sa background sinabi naman ni Ellison na nagkasama na daw sila noon, gusto niya din daw sana itong makita dahil may sasabihin daw si Ellison sa dwarf na ito. Tinanong niya din kung may paraan daw ba ang dwarf para makausap ni si Jeltzar. Habang nag-enjoy sila Lurin at iba pang dwarf. Sinabi naman ng dwarf na kausap ni Ellison sa background na sumunod daw si Ellison sa kanya. Ilang sandali pa sila Ellison ay nakapasok na sa likod ng malaking pintuan. Si Ellison ay napansin ang lugar at iniisip na base sa mga bahay mukhang may 20 to 30 na mga dwarf daw sa lugar na ito. Sila Ellison ay nakarating na sa isang bahay ng dwarf. Si Lurin naman ay sinabi din kay Ellison na tapos niya na daw ipamigay ang mga pagkain sa lahat. Ang dwarf naman ay sinabi kay Jeltzar na may taong gusto siyang makausap. Kaya naman mula sa likod ng mga kortina ay sinabi ni Jeltzar na pumasok na daw sila Ellison. Habang papasok si Ellison sinabi niya naman na matagal na daw noong huling nagkita sila ni Jeltzar, na agad din naman sinang-ayunan ni Jeltzar na leader ng mga dwarf. Nagpasensya din si Jeltzar kay Ellison dahil sa pangit daw ng sitwasyon nila ngayon. Si Jeltzar naman ay sinabi na mukhang isang Nobel na nilalang daw ang kasama ni Ellison. Nagustuhan naman ni Lurin ang tinawag sa kanyang ni Jeltzar, kaya naman sinabi ni Lurin na magaling daw ang mga mata ni Jeltzar. Sinabi naman ni Jeltzar na pamilyar lang daw siya sa aura ni Lurin. Ang dwarf naman na nasa likod ay nagugulat kung sino nga daw ba ang kanilang mga bisita para kausapin ng normal ang leader nilang si Jeltzar. Tinanong ni Jeltzar kung ano daw ang gustong pag-usapan nila ni Ellison. Sumagot naman si Ellison na alam na daw ni Jeltzar ang gusto niyang pag-usapan nila. Tinanong ni Ellison kung ano nga daw ba ang nangyari sa lugar na ito. Nagtataka daw si Ellison kung bakit daw nasira ang kanilang napakagandang syudad noon. Sinabi ni Jeltzar na kagagawan daw ito ng mga Red Dragons, lumaban daw sila ng buong lakas nila, ngunit sa bandang huli natalo daw sila ng mga dragon, kaya naman napilitan daw silang magtago sa lugar na ito kasama ang kaunting natitirang mga dwarf. Si Ellison ay sinabi ang pagkakakilanlan ni Serena at tinanong kung ito nga daw ba ang gumawa ng pag-atake. Sinabi naman ni Jeltzar na hindi lang daw iisang Red Dragon ang umatake sa kanila, dahil grupo daw ng mga Red Dragons ang umatake sa kanila noon. Si Ellison naman ay iniisip na tama ang kanyang hinala kanina na maraming Red Dragons ang umatake sa pintuan. Hindi din daw makapaniwala si Ellison na ang mga makasariling Red Dragons ay magtutulungan. Iniisip din ni Ellison na malamang may malaking plinapano daw ang mga Red Dragons para kumilos sila ng sama-sama. Sinabi din ni Ellison na may seryosong problema daw sila, na ikinagulat naman ng isang dwarf na marinig.
Si Jeltzar naman ay napapaisip. Bigla din may pinindot na buton si Jeltzar, at sinabi na mukhang ayos lang naman daw ipaalam ito kay Ellison. Sinabi din ni Jeltzar na sumama daw sila Ellison sa kanila, dahil may gusto daw siyang ipakita kanila Ellison. Sinabi ni Jeltzar na dahil sa mga tributes o libangan ng mga dragon, inaatake daw palagi ang kanilang lugar noon ng mga dragon. Sinabi ni Jeltzar na nakatagal lang daw sila ng ganito katagal dahil may tagaprotekta daw sila sa lugar na ito noon. Ginamit ni Jeltzar ang kapangyarihan ng kanyang singsing, at ilang sandali pa nagliwanag ang paligid, at nagpakita ang isang kalansay ng napakalaking dragon. Sinabi ni Jeltzar na ito daw ay ang Noble Golden Dragon na si Kulert na isang guardian deity ng mga lahi ng dwarf. Si Ellison naman ay nagulat sa laki ng dragon na ito, at iniisip na malamang nabuhay daw ang dragon na ito sa loob ng 5,000 years. Sinabi naman ni Ellison kung nag-aalay daw ba sila o may ibinibigay na kung ano para sa proteksyon ng dragon na ito. Si Jeltzar naman ay sinabi na walang hiningi na kahit anong kapalit si Kulert para sa kanilang proteksyon. Sinabi ni Jeltzar na kusa daw ang binibigay nitong proteksyon sa kanila. Tinuruan din daw sila ng mga kaalaman na alam ni Kulert, isa din daw siyang napakabait na dragon ayon kay Jeltzar. Ngunit sa tagal ng panahon na siya ay nabubuhay, dumating na din daw ang oras ng pagpanaw niya noon. Tinanong ni Jeltzar kung gusto daw bang malaman ni Ellison ang dahilan kung bakit sila inatake ng napakaraming red dragons, at ang kagustuhan nilang manatili sa abandonadong lugar na ito. Mula sa background sinabi ni Jeltzar na ito daw ang dahilan ng lahat, na agad namang ikinagulat ni Lurin na makita. Sinabi ni Jeltzar na ito daw ay isang ancient marble na may kakayahang makapagsilang muli ng isang dragon lord. Sinabi din ni Jeltzar na ito daw ang kanilang pinaka-prinoprotektahan sa lugar na ito.